itong nangyaring pagkwestiyon ng Sandigan Bayan sa pagbisita mga kababayan ni Sara Duterte at ni Robin Padilla kay Rodante Marcoleta. Di ba kung matatandaan nyo, may sakit si Rodante Marcoleta na mild pneumonia at naka-isolate to. So ibig sabihin, bawal po itong bisitahin. Pero nakakapagtaka dito, bakit pagdating kay Robin Padilla at kay Sara Duterte, pwedeng bumisita mga kababayan itong mga ito. So ngayon, ito i-play po natin. Bumubuti na ang kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta matapos ang ilang araw na pananatili sa Pagka ganyan bumubuti ng kalagayan, pwede nang ikulong yan. PNP General Hospital. Kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagbisita sa kanya ni VP Sara at Senador Robin Padilla. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Fit to travel na raw si Senator Rodante Marcoleta at pwede na rin siyang personal na humarap sa korte basta't magsuot lamang ng face mask sa loob ng courtroom. Yan ang sinabi ni Police Lieutenant Colonel Bellany Bayani, ang Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital nang humarap siya sa Sandigan Bayan 3rd Division ngayong araw. Matatandaang dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos maaresto nitong Lunes dahil sa kasong plunder. Ayon kay Bayani, nakaramdam umano ng paninikip ng dibdib ang senador at nakita rin anya sa electrocardiogram o ECG test nito na tumaas ang kanyang heart rate na umabot pa raw sa 140/90. Pero bumuti na raw ang kalagayan ng senador matapos ang ilang araw nitong pamamalagi sa PNP General Hospital. Sa ngayon, sumasailalim na si Marcoleta sa 1 linggong antibiotic treatment para sa kanyang mild pneumonia. Pero maaari na anyang dalhin ng senador sa Sandigan Bayan sa July 15. Dahil Saka mga kababayan, pagka umokay na siya, pwede na siyang ikulong mga kababayan kung saan dapat siya nakalagay. nakitaan nga ng mild pneumonia si Marcoleta, ipinaliwanag din ni Bayani sa korte na kinakailangan itong ipasailalim sa isolation. Kaya kinestyon ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno kung bakit napayagang bumisita sina Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla. Ayon kay Bayani, pinahintulutan ito ng CIDG, bagay na kinumpirma rin mismo ni PNP CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi. Sa dinami-dami ng gustong bumisita, dalawa lang ang pinayagan at sila lang yung nakapasok, walang entourage at the same time at a limited time. Personal na request din anya ni Marcoleta ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla, ani Giagi. Humingi naman ng paumanhin sa korte si Police Brigadier General Portia Manalad, Direktor ng PNP Health Service. I'm just saying about the lapses that people got to saying na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko na apologize. Kasi nakakapagtaka naman mga kababayan, naka-isolate itong si Rodante Marcoleta, may mild pneumonia, pero pagdating kay Sara Duterte, pwedeng bumisita. Itong si Sara at saka itong si Robin Padilla kahit hindi naka-face mask. yun lang yung coverage ko. Kasi pag ganyan ng ganyan mga kababayan ang iisipin natin, nagdadahilan lang. Itong si Rodante Marcoleta para hindi humarap sa Sandigan Bayan at para hindi makulong. When we talk about the arresting, kung anong nangyari, sino pa kaya, that it will be for the CIDG to resolve. Kinumpirma rin ni Manalad na ipinadaan sa CIDG ang pagbisita ni na VP Sara at Padilla. Pero nang tinanong kung nakasuot ba sila ng face mask, During that time, I didn't recall that. makikipag-ugnayan na anya ang PNP General Hospital at PNP Health Service sa CIDG para limitahan ang mga pagbisita kay Marcoleta. Tama! At handa raw silang sundin ang mga ipag-uutos ng korte pagdating sa magiging confinement ng senador. Ayon din kay Giagi, lilimitahan na nila ang mga pwedeng bumisita kay Marcoleta. Actually, nire-restrict nga natin kasi nga may pneumonia. Kasi syempre, sinasabi nga natin, mababa na yung immune system niya, kaya nililimitahan natin yung visitors niya at the same time yung tagal ng pagbisita doon sa kwarto niya, doon kay Senator Marcoleta. Tama! So as not to endanger or mapalala pa yung kanilang kondisyon. Isa rin si Giagi sa mga pinatawag ng 3rd Division ngayong araw para magbigay update sa kondisyon ni Marcoleta.
Inatasan naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda ang PNP General Hospital na magsumite ng daily notarized medical reports ni Marcoleta hanggang sa siya ay maaari nang dalhin sa korte para sa arraignment nito. Sasailalim din si Marcoleta sa medikal na pagsusuri ng UP Philippine General Hospital sa loob ng 3 araw, alinsunod sa utos ng Anti-Graft Court para malaman kung kailangan pa ba nitong manatili sa PNP General Hospital. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Kasi sa totoo lang mga kababayan kung titingnan po natin, tama yung sinasabi dito ni ni political analyst mga kababayan, si Ronald Llamas, na parang nagiging gasgas na dahilan ng mga politiko na kapag ka makukulong biglang nagkakasakit mga kababayan, biglang nagkakaroon ng problema sa kalusugan. Katulad nitong si Rodante Marcoleta, biruin nyo mga kababayan nung makukulong na, abay biglang nagkaroon ng sakit at lumabas biglaan yung mga sakit niya mga kababayan. So ngayon ito ay play po natin. Senator Marcoleta, was that a lapse or was that an accommodation, I'm sure behind the scenes, the INC is talking to the powers that be. It could be all of the above. Dahil nga, parang nagiging tradisyon na yan eh. Oo nga. Pag yung mga matataas na politiko ay makukulong, biglang nagkakasakit. Kasi tingnan nyo mga kababayan nung una naman, lakas-lakas naman ni Marcoleta, nakakapunta pa ng mga rally. Pero nung malapit na siya makulong, biglaan siya nagkaroon ng sakit. At syempre, kung yung sakit mo ay pneumonia, no? Bakit naman papasukin kahit sino, kahit senador pa yan, lalo na walang mask. So, parang matatanong mo seryoso ba yung sakit ng pneumonia? Or gusto lang magpahinga sa ospital? At saka para siyang nagkaroon ng executive check-up dahil pati yung mga disc problems, high cholesterol, etc. Siguro kinakailangan lang siguro sa mga ganyan next time, mga independent doctors na mag-check. Diba? Para masigurado na talagang may sakit nga. At saka gagawin yung mga protocols na hindi dahil senador ka, pwede ka na maglabas-masok doon sa ospital o doon sa kwarto. So kailangan, how will this be resolved in the next, linggo ba yung itatagal niya doon sa ospital o Hindi natin alam Pero hanggang walang independent na check-up, hindi natin malalaman kung ano ba talaga yung kanyang karamdaman. Sabi ko nga, nagiging tradisyon na yan pag nakukulong. And it's the ombudsman. Parang ang gusto pa ata mangyari ni Rodante Marcoleta mga kababayan dito, magpa-hospital arrest. Di po ba? Kasi yun yung nakikita natin ngayon kapag tawag dito, kapag makukulong na, bigla nagkakasakit. At nakakapagtaka ba dito, meron siyang mild pneumonia at hinahayaan lamang niya na bumisita ng walang face mask mga kababayan itong kanya mga kaalyado. Katulad ni Sara Duterte at ni Robin Padilla. Di ba mga kababayan, kung ikaw ay may sakit na ganyan, unang-una mong gagawin, lalo na kung nagmamalasakit ka sa mga kasamahan mo, di ba hindi ka muna tatanggap ng bisita? Pero dito kay Marcoleta, ang nakakapagtaka dito, dalawa lang yung inaprubahan niya na pwedeng bumisita sa kanya, which is etong si Sara at etong si Robin Padilla. The prosecutors who should be asking the court this, right? Yes. May kwan yan may proseso yan Hindi yan basta-basta ginagawa ng ganyan. Parang, in a way, hindi rin napapaliwala din, di ba? Yung batas. Tama. 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 Dahil, lalo na kung ikaw ay isang mataas na opisyal, dapat mas stricto dyan Dahil nakatingin yung buong bansa Na sinusunod mo ba yung mga protocol? Sinusunod mo ba yung mga rules? Sinusunod ba yung mga batas? Dapat mas may extra carefulness yung PNP or kung sino man yung humahawak doon sa may kaso. Ayan Senator, Diba, napakaliwanag. At saka tandaan nyo mga kababayan kaya si Marcoleta po ngayon ay nahaharap sa matinding isyong yan kasi may kaso po siyang plunder. O baka sabihin na naman ng mga bobong didiset dyan, ginigipit na naman ng gobyerno etong si Marcoleta. Eto, pakinggan nyo. Mismong galing kay Panelo mga kababayan. Eto mas maganda yung marinig ninyo mismong galing kay Panelo. Na kung saan kaya si Marcoleta nakakulong kasi may kaso siyang plunder. Marcoleta, medyo ang naging problema, yung kaso ni Marcoleta, medyo
Ang naging problema, sinisisi siya ng lahat kasi inamin mo. Kasi tumanggap siya ng 75 million. But the 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Oh. Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Hindi niya ideklara. Sabi dito, ano yan? Jake, bumisita din si Kato Nyeng. Yes, nakita ko rin yun, ma'am. Yung video ni Kato Nyeng nung bumisita siya kay Marcoleta. Pero pagkakaalam ko, parang inihide data niya. Tama ba? Kasi hindi natin makita sa kanyang account, mga kababayan. Ewan ko lang. Kasi nung hinahanap ko kahapon, hindi ko makita sa kanyang account na hide data niya. Pero ewan ko lang ngayon kung in-unhide niya na. Anyway, tuloy natin to. Kasi ito, mga kababayan, ilalaglag ni Marcoleta ni Salvador Panelo, etong si Marcoleta dito eh. Bago pa ho yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara yung mga kontribusyon mo, kanino nang galing yon, saan, magkano, pwede kang idibandang kriminal. Pero naambiyendahan na yon, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million, at hindi mo inilagay yon sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, wala pa namang kampanya hindi pa ako kandidato noon. Kaya, hindi ako dapat na magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at the time, so hindi yung campaign contribution. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya. Kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasama sa kanya. Kasi inamin niya, kaya bagsak siya doon sa plunder law na tinatawag. Ayan mismong si Panelo na nagsabi, mga kababayan, nabuhat nung umamin si Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million habang siya ay congressman, may problema na siya. Nagkaroon na siya ng malaking problema kasi bagsak talaga sa plunder yan. Kaya yung mga DD-set na nagtatanong na bakit plunder yan? Bakit plunder yan? Hindi naman public funds yung ginamit dyan. Hindi naman public funds yung 75 million. Maliwanag naman na sinasabi, mga kababayan, sa plunder law na kapag ikaw ay sitting government official o sitting politician at tumanggap ka, mga kababayan, ng gift na above 50 million, consider plunder na po yan. Ngayon, ito maliwanag. Sinabi mismo ni Panelo. Si Panelo na nagsabi na nung inamin ni Marcoleta na siya ay congressman, nung tinanggap niya yung 75 million, meron na siyang problema. Kasi bagsak sa plunder yan. Ni Marcoleta, parang palalabasin mo ngayon na tinanggap at ito, ulitin natin para maliwanagan kayo. Yung kaso ni Marcoleta, medyo ang naging problema, sinisisi siya ng lahat kasi inamin mo. Kasi tumanggap siya ng 75 million. But the 75 million is a campaign contribution para sa kanyang pagtakbo sa Senado. Ngayon, sa ilalim ng batas, kailangan ideklara mo yon. Hindi niya sa kanyang SOSE, dapat idineklara niya yon. Mga kababayan, yung problema, pakinggan nyo si Panelo, hindi idineklara ni Rodante Marcoleta. Ideklara. Bago pa ho yung batas natin noon, pag hindi mo dineklara yung mga kontribusyon mo, kanino nang galing yon, saan, magkano, pwede kang idibandang kriminal. Pero naambiyendahan na yon, naging administrative na lang. Madaling sabi, kung ikaw ay tumanggap ng 75 million,
at hindi mo inilagay yun sa SOSE, yung Statement of Contributions ng isang kandidato, ikaw ay maaaring pagmultahin lang. Yun lamang, administrative lang eh. Ang naging depensa niya, teka muna, wala pa namang kampanya noon hindi pa ako kandidato noon. Kaya hindi ako dapat na magdeklara. Ang problema, by admitting to a receipt of the 75 million and saying that you cannot be liable under the law for not declaring it, nagkaroon ka ng problema. Kasi dahil umaming kang tinanggap at parang palalabasin mo ngayon na hindi ka kandidato at the time, so hindi yung campaign contribution. Babagsak yun na tumanggap ka ng pera in relation to your office dahil kongresista ka pa noon. Yun ang naging problema. Kasi ang COMELEC, inabsuelto siya. Kaya ginagamit niya ngayon yan. Ang problema, nung inabsuelto, yung depensa niya, makasasama sa kanya. Kasi inamin niya, kaya bagsak siya doon sa plunder law. Yung mga didisit dyan, okay pa ba kayo? Mismong kahilyado nyo na, nagsasabi na nagkaroon talaga ng malaking problema si Marcoleta nung inadmit niya, mga kababayan, inamin niya na nung tinanggap niya yung pera, mga kababayan, ay siya ay sitting congressman. Kaya nga, di ba, pagkakasabi pa ni Marcoleta noon, hindi ko makakalimutan Kasi napakayabang nung salita niya, yung pagkakasabi niya, sabi daw nung nagbigay, eto kong, bigay namin yan sa'yo, pero kailangan mong tanawin na utang na loob yan. Ang tawag pa nga kay Marcoleta, Kong. Dahil sabi niya, congressman pa siya noong mga panahon na yun. Noong tinanggap niya yung pera. So, ibig sabihin, hindi pa election time, nang tinanggap mo yung pera, sitting congressman ka, kaya may problema ka. Bagsa ka sa plunder law. Kaya yan yung dahilan kung bakit si Rodante Marcoleta ngayon, mga kababayan, ay nakakulong. At malaki ang posibilidad na mabulok sa bilangguan. So kayo, mga kababayan, yung mga didisit dyan, okay pa ba kayo? Mismong kaaliyado nyo na ang nagsabi. Mismong si Panelo na ang naglaglag kay Rodante Marcoleta. So comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo. Engel po dyan.